Okay, so ito paano mag-create ng job dito sa may Armor 3. Okay, so punta ka lang sa may menu, collect data. Okay, gawa ka ng file name. So pasinin mo dyan sa F2 call kung may i-open ka na previous file. Sa alpha na, sa F3 naman yung alpha numeric, no, kung magpapalit ka, sa back yung magdi-delete. Okay, kunyari ang sample natin dito is Berong. Alpha numeric. Berong, then enter. And then siyempre mag-occupied muna tayo so station set, di ba? So press 1. So point number, siyempre ang lalagay mo dyan is number 1. So naka-alpha siya. F3, then numeric, then 1. Enter. And then ang code niya, lagay natin kunyari T1. Okay. So sa northing, so kung given yung coordinates mo, papasok mo dyan. Pag wala, assume muna tayo 20,000. Okay, sa easting, 20,000. Division, assume tayo 100. Instrument height, alam mo yan, pagsukat, di ba? From here sa ground. Okay, kunyari, instrument height natin is 1.4. Okay. Tapos, magpunta siya agad sa backside, no? So, yan, may 2 option ka. Sa number 1, yung coordinates. Number 2, yung angle. So, dahil di tayo pwede mag-assume ng coordinates ng backside natin, angle muna tayo para tumuloy na yung program natin, no? Pero kung not given yung coordinates, 1 yung option mo. Okay? So, sa tulang muna ako sa angle. Point number 2 na, syempre. Point number 2, ang backside niya is angle 0 ka. So, wag ka naman, yung iba kasi nag 180 pa, di ba? So, kung mag-assume ka lang din naman is angle 0 na lang. Okay, rod height, yung prism height yan. Okay, so bago mo pinili yung orient, kailangan tapat ka na sa backside mo, no? Nakalock ka na doon. Okay, so dapat nakalock na yan doon sa backside mo, no? So 0, no? Then press mo lang F4 orient. So ABS, so nakalock na siya, no? Then yes. Okay, so tapos na. So ngayon magsa-side shot ka na. Punta ka sa number 2, yung measure. So okay, so syempre ang code niyan is T2. Backside mo. Gawin mo lang is T2. And then, rod height natin, yung prism height, no? Kunyari 1.375, yung height ng prism. Then, measure. Okay, so ayun yung coordinates niya ngayon. Okay, then save. Tapos, pag may susunod pa na points, kunyari, corner, left corner. Okay, tapat ko lang sa kung saan yung corner. Then measure. Okay, so ganun lang ha. Palit-ulit lang siya. Tapos, ito pala yung exit lang ako. Napansin mo tong icon na to. So, ibig sabihin niya is naka-prismless siya. Pag gagamit ka ng prism, ang pipindutin mo lang itong T. Ito ha. Okay, pag pindot mo yan, so malipat man siya, di ba? Yung prism icon. Isang pindot yung yung sheet, prism sheet. So pag prismless, ito. Okay, ito lang ang pag-change. Okay. So paano mag-download? Kung download mo naman yung ginawa mo kanina, so punta ka lang sa may menu. Punta ka lang sa may data number 4. Punta ka lang sa may import or export, no, number 2. Sa view data, diyan mo makikita yung data mo. Okay, yung mga ginawa mo kanina. So, yan, si Berong, di ba? Then, enter ka lang. Sa first data, ayun yung na-show mo ng 20,000, 10,000. Ito yung backside mo na T2. Ayun yung corner. Okay? And then, kung i-download mo naman siya, punta ka lang dito sa number 2. Sa import and export. So, export, kasi nga, palabas, di ba? Number 2. So, yun yung option mo. Number 1, USB. Nagamit ka ng USB, import mo dito. Okay? Pag Bluetooth naman, ito. Number 2. Then, syempre, coordinate data. So, yung file name na i-download mo. Enter. So, yung pagkakasunod-sunod niya. Or kung gusto mo is naka-AutoCAD na agad. DXF. Ito naman yung naka-Excel or text file. Okay? Kunwari, itong DXF na, no? Ano lang. So, wala kasi naka-connect na Bluetooth, no? Pero mas madali dyan kung USB. Tapos delete ka lang. Okay? Tapos pag enter lang yan.
So, pag magli-layout ka naman, so, pagsamahin na natin sa same video, no? Okay, punta lang sa may menu. Siyempre, number 2, SO or stakeout. So, number 2. OpenGL, yun yung guideline. Okay, so, no lang muna ako. So, yan yung file ko. Okay, siyempre, mag-station ka muna. Okay, so, station. So, pwede kang call. Kunyari, tatayo ako sa may T2. Then, yes, ayun coordinate ng T2 ko, no? So, magbabackside ako sa click ko tong BS. So, no lang yan. So, siyempre, may coordinates na siya, no? So, call. Backside naman ako sa T1. And then, ito yung coordinates ng T1, no? Nakatayo na yung prism natin doon. Then, yes. And then, orient. So, lalabas yung angle niya, no? Bago pinili yung yes, kailangan nakalak pa na doon sa T1 mo. Then, yes. And then, check backside. Siyempre, kailangan importante rin to, ha? So, yes lang muna tayo. I-measure mo siya. So, ayun yung accuracy niya. Okay, pag malaki yan, either mali yung tinayuan mo, mali yung tinayuan ng prism, or mali yung na-call mo na data ng coordinates. Okay, so dapat yan. Okay, then escape. Ngayon, pag magla-layout ka na, yan na, coordinate takeout na number 2. So, nyari call. Pwedeng i-manual input nung i-layout mo, no? So, dahil may nakasave tayo dyan, click mo yung call. So, i-layout ko yung number 3. Then, enter. So, in coordinates ng i-layout natin, then yes. And then, enter. So, ang calculate niya, ang layo daw niya sa atin is 0.099. Kasi ito lang naman yan. Lapit lang. Okay. So, angle niya, no? Then, next. Then, adjust angle to 0, sabi niya. Ayan, i-zero mo lang yan. Okay, so pag na-zero mo na yan, pili mo lang itong DNZ. And measure. Yan, dapat mag-0, 0 lahat yan, ha. So, error yan kasi nga, dito lang ako sa mesa nag-sample. Okay, so dapat mag-0, 0 yan. So, sumunod pa, dito lang next. So, input mo yung coordinates sa layout mo or i-call mo siya. Okay. So, ganun lang din siya, no? So, yun ang layo niya sa atin. Ang angle niya, 180. Then next. Yan, no? DHR, 0 lang daw yan. Yan. Nangyari, 0 natin, ha? Ito, mas malapit sa katotohanan to. Okay. Okay. 0 natin yan. Then, DNZ. Measure. So, dapat ganyan lalabas niya. Okay? Then, yun kapag negative, ibig sabihin kulang pa. Pag walang value yan, kunyari lumabas dyan, 1 meter, ibig sabihin na atras pa ng 1 meter. So, hanggang mag-0 siya. Okay?